blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman sila para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. And ngayon po ay Martes. Ayan, hindi ko alam minsan kasi late na na-upload ang video natin sa tagal. Ayan, so bago tayo lumako sa ating share ng devotion video, I do hope and pray na ang lahat po sa atin ay safe, okay, at ayan, meron pong hindi nakakalungkot na balita dahil isa po sa ating mga kasamahan sa International Church dito ay pumanaw po ang kanyang ama. Ayan. So, lubos na pakikiramay po at pakikidalamhati sa kay Ate Bang na sa pagpanaw ng kanyang ama. Alam ko, and I know the feeling of losing the one you love, especially kapag nanay, tatay, mga kapamilya na talagang malapit sa puso natin, di ba? May the Lord's comfort be upon you and your family po. And ayan, nakakalungkot lang na binalita sa amin. Pero sa mga episode na yan, dyan natin makikita at nasasabi na life is short. So, we need to live life to the fullest, especially being a witness and making the Great Commission of the Lord to go therefore and make disciples of all nations. So, bago tayo tumako sa ating share ng devotion video, wag po natin kakalimutan na higit ang manalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating opening prayer. So, let us pray. Ang namin Diyos na mga pangyayari sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Lagi, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo. Salamat po sa trabaho. Salamat po sa pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon, at sa inyong pag-iingat, Panginoon, sa promotion, provision, protection, Panginoon, godly wisdom, at lalong higit sa salvation o kaligtasan na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. At alam po namin na ang lahat ng aming mga pangailangan ay ibinigay niyo na, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang ay nagpapasalamat kami sa lahat ng ito, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli, Panginoon, sa pag-aaral at pagbulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, na bagamat hindi man namin araw-araw nagagawa dala ng mga circumstances o mga trabaho namin o dapat gawin, Panginoon. But we thank you, Lord, for the opportunity, Panginoon, na maging instrument ninyo para makapagbahagi ng inyong good news or ebanghelyo sa aming kapwa, Panginoon. Naway kayo po ang siyang gumabay sa amin, ang inyong divine wisdom, and let your glory alone be magnified and be glorified, Panginoon. Itago niyo po inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon, ng isa ng aking labi, Panginoon, at ang lahat ng mga nagpapahayag ng inyong salita, Panginoon, at hangin kayo lamang ang maitaas, Panginoon, at huwag ng aming sarili, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang may kakayahan na makapagpabago sa puso, isip, at espiritu ng bawat isa na makakapakinig, manonood o magbabasa ng aming mga devotion na ito, Panginoon. At walang sawa po kami na magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya kami po ay ligtas, Panginoon, at nakakapamuhay ng matiwasay ngayon, Panginoon. Salamat din po sa Holy Spirit, o banal na Espiritu na siya nagko-convict sa amin kapag ang aming mga gagawin, Panginoon, ay hindi na ayon sa inyong kalooban, at siyang gumagabay sa amin upang sa aming salita, gawa, at iisipin, Panginoon, ay laging para sa inyong glory, Panginoon, at inyong kapulihan. Kayo po ang maitaas, Panginoon, at mapupurihan sa gagawin namin ito, Panginoon. At mula sa pagsisimula hanggang pagtatapos ay we declare the victory, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:25. Sabi dito, ang taong hiningi nila na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ay pinalaya niya at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Message, at ito na nga ang pinagkaloob ng Diyos na mangyari, na ang napalaya ay si Barabas na nabilanggo sa paghimagsik at pagpatay, at ang Panginoong Yesus naman ang ibinigay ni Pilato sa mga nais gawin sa kanya ang mga parusa na nais nilang iparanas sa Panginoon. Application, dito natin makikita na tunay na kung hindi sa grasya at habag ng Diyos ay hindi tayo makakalaya sa kasalanan. Dahil tayo ang representasyon ng kriminal na napalaya dito. At ang Panginoong Yesus lamang ang tanging perpekto at karapat-dapat na maging kabayaran sa kalayaan natin.
Sinasayang mo ba ang kalayaan at kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Nawa ay gamitin natin ito sa tama na may pagpapasalamat sa Diyos. So, yun ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, as we explain sa ating mga naging nakaraan or mga former na topic sa ating devotion na kung saan tinatalakay natin dito yung pag-crucify sa ating Panginoong Jesus, di ba? Na kung saan yun, nakita nga natin na pinilit na ipagtanggol or palayain ni Pilato or Pontius Pilate ang ating Panginoong Jesus. Pero sabi nga, hindi ang will ng tao o ang kagustuhan o kalooban ng tao ang masusunod, kundi ang will ni God. So, alam naman natin na sa pasimula pa lang ay pinakita ng ating Diyos Ama ang representasyon na meron talagang kailangang dumanak na dugo para mabihisan ang tao. Para ang tao ay mabalot ng righteousness, ng kalinisan na which is ang ating Panginoong Jesus lamang ang karapat-dapat at kayang makagawa nun. Kasi tayo bilang tao, we are born in nature as sinner mula sa ating mga ninuno. Kaya kahit gustuin man natin o hindi, talagang once na tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating ina at tayo ay naipanganak o naisilang sa mundong ito, ay daladala na natin yung kasalanan na yun. But as times goes by na ikaw ay lumalaki, nagkakaedad, syempre that will be the time. Merong iba bata pa lang na pinagkalooban na inyong lingkod na bata pa lamang ay masyado na tayong naging curious about our faith. Kaya na gusto natin bata pa lang makilala natin agad ang ating Panginoon, di ba? So, merong iba naman to the late moment of their life bago nila makilala o tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. But whatever the situation, ang pinaka-importante is malaman natin yung good news, which is yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin. Sabi nga siya yung the Lamb of God who take away the sins of the world. Ayan, ng buong mundo at lahat ng mga taong makasalanan. Ayan. At yun, tayo nga yung representation ni Barabas o ng kriminal na ito, di ba? Na kung tayo lang, wala na tayong pag-asa para mailigtas ang sarili natin. We cannot take away our sins sa mga paggawa ng mabuti, pagbibigay ng ating mga kayamanan para sa Panginoon, di ba? Para sa ating kapwa. Ngunit lalong higit, ang pinaka-importante na makikita sa atin ng Diyos ay walang iba kundi yung meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi rin natin pwede yan sabihin na ang aking magulang ay mga Kristiyano or may strong faith kay God, di ba? So, kadamay na rin ako dun sa faith ng aking mga magulang, di ba? Pero hindi po yun sa ganun. Ang ating faith ay dapat personally, you get to know the Lord, you accept our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. At once you meditate the Word of God, binubulay-bulay mo ito, ina-apply mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay makikita sa iyo yung bunga ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Kaya may tanong ako sa end dito na sinasayang mo ba ang kaligtasan na ipinagkaloob sa ating ng ating Panginoong Yesus na patuloy ka pa rin na namumuhay sa kasalanan, patuloy ka pa rin na gumagawa ng masama, patuloy ka pa rin na yung alam mo na mga hindi nakakapagpasaya sa ating Diyos pero ginagawa mo pa rin, pinapalungkot mo at parang isinasawalang bahala mo yung ginawang sacrifices ng ating Panginoong Yesus. Pero at nawa po ay dalangin natin at ating prayer na nawa ang ginagawa po natin ay ang kalooban ng ating Panginoon na tayo ay mamuhay na mga ilaw at asin dito sa mundo at maging daan tayo para ang kapwa natin, mga lalong higit ang mahal natin sa buhay ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. We share the good news of the salvation, the free gift of God, na tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan. Ngayon nga yung illustration na sinasabi natin na kung halimbawa ikaw ay nakulong dahil sa isang napakatinding kasalanan na ginawa mo, kumbaga
pwede kang sentensyahan ng kamatayan, pwede kang sentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Pero dumating ang ating Panginoong Yesus at siya yung nagbayad ng lahat ng kasalanan mo. Kaya sasabihin sa iyo ng mga nagbabantay sa iyo, halimbawa sa kulungan, na malaya ka na, malaya ka na dahil meron nang nagbayad sa iyong kasalanan. Which is, 'di ba, hindi mo ba pwedeng pasalamatan kapag ka merong tao or ang ating Panginoong Yesus na gumawa ng ganung bagay para sa atin, 'di ba? Isang napakalaking bagay na hindi lang siya isang maliit na bagay, kundi napakalaking bagay na we are set free from our sin, 'di ba? Kaya nga sa buhay natin, dapat always tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa pagbibigay ng buhay sa atin at sa ating Panginoong Yesus sa pagpapalaya sa atin mula sa ating kasalanan, dahil ang pinakamabigat na parusa sa ating kasalanan ay kamatayan. But God gave us eternal life through our Lord Jesus Christ. So, it's time for us to accept Jesus Christ as our Lord and Savior at mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng ating Diyos, para at the time that we will leave this world, we have no regrets because we have given our best. Ang buhay natin na ito at ang ating buhay ay naging isang representasyon ng Jesus likeness na naging daan upang mas marami pang tao ang mailapit at kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Our life will be our testimony to the people around us, na kung saan makikita nila na kakaiba to. Merong iba sa taong to, at yun ay dahil Jesus and our Lord is in us. Siya ang naghahari sa ating isip at sa ating puso. Kaya ang ating mga ginagawa ay ayon lamang sa kanyang kalooban at hindi yung sarili nating kagustuhan. Not our will, but the will of the Lord shall prevail into our life, for us to have a peaceful life, for us to have a happy life and joyous life, and always be thankful to God sa lahat ng mga ipinagkakaloob niya sa atin, dahil ang buhay natin na to at kahit anuman na meron tayo ay tanging nagmula lahat sa ating Diyos na nagbigay sa atin ito. Kaya hanggang dyan na lang ako at share ng devotion video. Mga may natutunan po kayo sa maigsi nating share ng devotion video, at kapag kaya po ulit ng pagkakataon natin na makagawa ay gagawa po tayo. So let us close into our prayer. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyo mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. At walang sawa po kami, Panginoon, na magpapasalamat dahil kagaya sa sinabi sa mga salitang ito, Panginoon, na kami dapat ang nakabilanggo, kami dapat ang mapaparusahan ng kamatayan, Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoong Yesus dahil siya lang ang karapat-dapat na maging alay upang ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay kanyang tubusin, Panginoon, at pasanin sa kanyang katawan, Panginoon. At alam namin na kung ang Panginoong Yesus ay muli ay nagbalik na sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, ay magkikita-kita rin po kami at ang mga mahal namin sa buhay, ang mga taong nabahaginan namin ng salvation sa inyo, Panginoon, ay makakasama namin sa inyong kaharian. Lahat kami ay magpupuri, dadakilain at sasambahin kayo, Panginoon, sa inyong marvelous at amazing na ginawa. Salamat sa inyong grasya at habag, Panginoon. Kung kaya kami din, Panginoon, ay maaari namin itong maibahagi at maiparamdam sa iba at sa aming kapwa, Panginoon. Sino man ang mga dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, naloko man o na-scam, Panginoon, ay kayang-kaya niyo po itong i-restore sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng 100-folds of blessing or siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, malalaman ito hindi, Panginoon, ay alam namin by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed indeed, Panginoon. At walang anumang sakit, Panginoon, ang magiging hadlang upang kami ay magpuri at dakilain kayo, Panginoon. At kung ang inyo pong magiging final na desisyon o kalooban, Panginoon, ay ang mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay lumisan na at magpahinga na eternally sa inyong kaharian, Panginoon, ay magtitiwala kami na nasa safe place po sila dahil sa inyong mga pangako sa amin, Panginoon. At alam po namin na tinutulungan nyo kami, Panginoon, upang lalo pang mapahigit na mas mataas, Panginoon, at mas malalim ang aming pananalig at pananampalataya.
at relasyon sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, at any body of Christ, Panginoon, na nagpapahayag na inyong mabuting balita at ebanghelyo, Panginoon, sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar na aming mapupuntahan, Panginoon. Alam namin, you provide, Panginoon, sa lahat ng mga kailangan nila mula sa traveling mercy, Panginoon, sa pamilya nila. Everything was provided for the pag-aaral or studies ng mga anak, Panginoon, at mga pangailangan ng mga bills, Panginoon, na kanya kailangang bayaran, Panginoon, ay kayang-kaya niyo po na solusyonan ang aming bawat problema, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, na kayo ang gagawa ng paraan upang malinis ng tuluyan ang aming bansa, Panginoon, at mawala na ang mga kurakot o mga korap, Panginoon, na nais ay ang sarili lamang nilang kapakinabangan, Panginoon, hindi iniisip na meron kayo na Diyos namin, Panginoon, na marapat lamang na sambahin at paglingkuran ng bawat isa, Panginoon. May it not be the last moment of life of every person, Panginoon, but ma-reach out, Panginoon, ang lahat ng lugar, ang lahat ng dako upang maibahagi ang inyong ebanghelyo, Panginoon. We pray for all the country, Panginoon, that there will be peace, love, understanding, forgiveness, Panginoon, at magkaroon ng unity upang umunlad ang mundong ito, Panginoon. Let this world be Christian nation and Christian world, Panginoon, na kung saan lahat kami ay magpupuri, dadakila, itataas at ipapakilala ang inyong dakilang pangalan sa lahat ng tao na makakasalamuhan namin, Panginoon. Also pray, Lord God, para sa lahat ng mga OFW na kagaya na inyong lingkod, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo, Europe, Australia, Amerika, Panginoon, dito sa Hong Kong, Middle East, Panginoon, at lahat pa ng lugar, Panginoon, na maaaring may mga Pilipino o may mga OFW, Panginoon, na nagtatrabaho. Alam namin, Panginoon, na iniingatan niyo po sila at hindi pinapabayaan, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam kung ano ang what's best para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya patuloy nga, Panginoon, na anuman ang mga deepest prayer ng aming mga puso, Panginoon, alam namin tinanggap na ninyo, Panginoon, at magse-celebrate o ipagdiriwang po namin ang birth ng inyong Son, your begotten Son, Jesus Christ, Panginoon, na kung saan ay pasalamatan, pahalagahan, at isaayos po namin ang takbo ng aming mga buhay, Panginoon, upang maging karapat-dapat para sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga ibang mga deepest prayer, Panginoon, na alam namin na kayo lamang ang may kakayahan na pagbigay ng lahat ng aming kailangan sa aming Panginoon. Basta kami po ipatuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, Panginoon. And we pray, Lord God, para much more soul, Panginoon, that we can witness, Panginoon, to know and to see and to let them feel, Panginoon, the joy of the Lord is our strength, our strong tower, and our maaasahan in times of need, and all the needed of any person were provided by God in His perfect time, Panginoon. Kaya muli, tinataas po namin sa inyo ang lahat pa ng mga hindi nabanggit na panalangin, Panginoon. Ngunit alam namin na ito ay nakaabot na sa inyong kaharian sa langit, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, we honor you, we glorify you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.